Sa gilid ng abalang kalsada, kung saan naghahalo ang usok ng sasakyan at alikabok ng araw-araw na pakikibaka, makikita si Limuel. Payat, maitim dahil sa sikat ng araw, at may mga kamay na sanay humawak ng kalawangin at basag. Bata pa siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Sa bawat hakbang niya sa bangketa, bitbit niya ang sako na puno ng bote, karton, at pati na rin bakal. Mga bagay na para sa iba ay basura, ngunit para sa kanya ay pagkain sa hapag at gamot para sa ina. Habang ang ibang bata ay may suot na malinis na uniforme at may bagong libro, si Limuel naman ay may suot na kupas na t-shirt at tsinelas na manipis na ang swelas. Madalas niyang pagmasdan ng mga estudyanteng dumaraan. May hawak na lapis at papel. Nagtatawanan habang nagkikwentuhan patungkol sa takdang aralin. Hindi siya naiinggit. Mas masakit pa roon ang pakiramdam. Isang pangarap na hindi niya alam kung kailan o posible pa bang maabot. Sa bawat pagyuko niya para pumulot ng bote, may iniingatang lihim sa kanyang dibdib. Pangarap iyon. Tahimik, marupok, ngunit matibay. Pangarap niyang makapag-aral. Pangarap niyang makapagtapos. At higit sa lahat, pangarap niyang maging arkitekto. Isang taong gumuguhit ng mga gusaling hindi bumabagsak. Mga tahanang may tibay, katahimikan, at liwanag. Mga bagay na kailanman ay hindi niya naranasan sa sarili nilang bahay. Ang bahay nila Limuel ay isang barong-barong na yero at kahoy sa gilid ng riles. Sa gabi, ang katahimikan ay madalas sirain ng boses ng kanyang ama. Malakas, amoy alak ito, at puno ng galit. Isang lalaking minsang may pangarap din, ngunit nalunod sa bisyo at pagkabigo. Kapag lasing ang ama, mas mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Walang pisikal na pananakit, ngunit ang mga salitang binibitawan nito ay sapat na upang wasakin ang loob ng isang bata. Ang kanyang ina naman ay kabaliktaran. Mahina ang boses, sakitin ang katawan, at laging may dalang pag-aalala. Ang stress sa kanilang buhay ang unti-unting kumakain sa kalusugan nito. Tuwing gabi, si Limuel ang tahimik na nagbabantay, naghahanda ng mainit na tubig, at nagdarasal na sana ay gumaan ang pakiramdam ng ina kinabukasan. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang liwanag sa puso ni Limuel. Sa tuwing mapapadaan siya sa isang gusaling may maayos na disenyo, mataas, matibay, at tuwid, napapahinto siya sandali. Iniisip niya kung sino ang gumuhit noon, kung anong lapis ang ginamit, kung papaanong nagsimula ang taong iyon. At sa bawat pag-uwi niya na pagod, gutom, at may sugat ang kamay, may isang pangakong paulit-ulit niyang ibinubulong sa sarili habang nakatanaw sa madilim na langit. Balang araw, hindi na ako mangangalakal. At balang araw, guguhit din ako ng sarili kong kinabukasan. Isang hapon na tila kapareho lang ng lahat. Mainit, mausok, at puno ng ingay ng lungsod. Lumalim ang pagod sa katawan ni Limuel. Halos kalahati na ng laman ng kanyang sako ang kanyang nakalap, ngunit mabigat pa rin ang pakiramdam niya. Parang may kulang na hindi niya maipaliwanag. Sa gilid ng isang bakanting lote, may mga bakas ng sunog, abo, itim na lupa, at amoy ng nasunog na kahoy. May nagsunog marahil ng basura noong gabi, at iniwan ng lugar na para bang sugat sa lupa. Habang yumuyuko siya upang pulutin ang ilang perasong bakal, may isang bagay na sumilay sa abo. Hindi ito bote, hindi rin lata, isang manipis na peraso ng dilaw na kahoy na may itim na dulo. Dahan-dahan niya itong dinampot, saka pagkatapos ay inihipan ng abo. Nakita niyang isang lapis. Pudpud, sunog ang isang bahagi, at halos wala ng pambura. Sa unang tingin, ay wala itong halaga. Ngunit para kay Limuel,
Tila may kakaibang tibok ang sandaling iyon. Mahigpit niyang hinawakan ng lapis. Parang natatakot na baka bigla itong maglaho. Sa kanyang isip, bumalik ang mga eksenang matagal na niyang iniingatan. Mga batang gumuguhit sa eskwela. Mga planong bahay na minsan niyang nasilayan. At ang mga gusaling hinahangaan niya sa bawat pagdaan. Hindi pa man siya nakakagamit ng lapis sa totoong pagguhit, pero alam ng puso niya ang bigat ng bagay na yon. Umupo siya sa gilid ng lote at pinagmasdan ng lapis. Sunog, luma, at halos sira na. Parang siya rin ito, ngunit sa kabila ng mga marka ng apoy, naroon pa rin ang tinggang kayang mag-iwan ng bakas. Napangiti si Lemuel, isang ngiting bihira niyang ipakita. Ibinulong niya sa sarili, halos parang panata. Bahalang araw, makakabili rin ako ng gamit para sa pagguhit. Maingat niyang inilagay ang lapis sa bulsa ng kanyang short. Mula noon, hindi na ito nawala sa kanya. Tuwing mangangalakal siya, naroon ang lapis, kasama ng mga bote at karton. Tuwing gabi, inilalabas niya ito at tinititigan. Parang kausap ang isang kaibigan. Minsan gumuguhit siya sa lupa. Mga parisukat, linya, at tugis ng bahay na nakikita niya sa imahinasyon. Binubura ng hangin at paa ng tao ang mga guhit, ngunit hindi ang kanyang pag-asa. May mga batang nakakakita sa kanya at nagtatawanan. Para sa niyang lapis mo? Wala ka ng mga eskwela. Biro ng isa. Hindi siya sumasagot. Ngumiti lang siya at mas sinigpitan ang hawak sa bulsa. Hindi nila alam na ang lapis na yun ang tanging patunay na may pangarap pa siyang ipinaglalaban. Sa gabi, habang naririnig niya ang paghilik ng ama at ang mahina ngunit masakit na ubo ng ina, hinahawakan ni Lemuel ang lapis sa ilalim ng kumot para itong ilaw sa dilim. Maliit, mahina, ngunit sapat para hindi siya tuluyang malunod sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya alam kung kailan niya magagamit ang lapis sa totoong papel. Hindi rin niya alam kung kailan siya makakapag-aral. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. May mga pangarap na nagsisimula sa abo at siya ay handang maghintay hanggang sa muli itong magliyab. Pagsapit ng gabi, kapag unti-unting humihina ang ingay ng kalsada at napapalitan ng kuliglig at humahampas na hangin sa yero, doon nagsisimula ang pinakamatinding pagsubok ni Lemuel. Ang kanilang bahay. Isang barong-barong nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Hindi ito kailanman naging pahingahan. Isa itong kulungang puno ng tensyon, takot, at mga salitang mas masakit pa sa suntok. Madalas umuwi ang kanyang ama na amoy alak, palakad-lakad na para bang naghahanap ng masisisi. Kapag wala itong naiuwing pera, ang galit ay lalong lumalakas. Wala kang silbi! Sigaw nito, minsan sa ina ni Lemuel. Tahimik lang ang ina ni Lemuel, nakaupo sa isang sulok. Hawak ang dibdib. Pilit na hinahabol ang hininga. Ang kanyang katawan ay unti-unting pinanghihinaan. Hindi dahil sa sakit lang ng laman, kung hindi dahil sa bigat ng buhay na paulit-ulit siyang dinudurog. Tuwing may sigawan, otomatikong pumupwesto si Lemuel sa tabi ng ina. Hindi siya sumasagot. Hindi rin siya umiiyak. Natutunan niyang lunokin ng takot. Bata pa siya, ngunit alam na niya ang pakiramdam ng pagiging tagapagtanggol. Kahit wala siyang sandata, kung hindi ang sarili niyang katawan lamang. May mga gabing walang sigawan, ngunit mas mabigat ang katahimikan. Sa mga gabing iyon, mas ramdam ni Lemuel ang hirap. Ang ubo ng kanyang ina ay tila orasan ng kanilang bahay. Paulit-ulit, masakit pakinggan, at walang katiyakan kung kailan titigil. Kapag may lagnat ito, siya ang naglalagay ng basang bimpo sa noo, nagiinit ng tubig, at nagdarasal na sana ay gumaling na ito kahit pansamantala lang. Minsan, sa isang gabing lasing na lasing ang ama, nabanggit nito ang salitang ayaw niya nang marinig ni Lemuel.
Kung hindi dahil sa inyo, maayos sana ang buhay ko. Parang kutsilyong pumaw niyon sa dibdib ng bata. Hindi siya sumasagot. Sa halip, pumasok siya sa maliit nilang silid at naupo sa sahig. Doon niya kinuha ang sunog na lapis mula sa kanyang bulsa. Mahigpit niya itong hinawakan. Parang may kapangyarihan itong pigilin ng sakit. Sa dilim, gumuhit siya sa alikabok ng sahig. Isang bahay. Hindi ito katulad ng kanina. May bintana itong malalaki. May bubong na hindi tumutulo. At may espasyong sapat para sa katahimikan. Sa imahinasyon niya, tahimik ang bahay na yon. Walang sigawan, walang luho. Doon malusog ang kanyang ina. At ang kanyang ama ay may ngiti na hindi bote ang hawak. Ngunit mabilis ring nabura ang guhit nang may pumasok na hangin sa siwang ng dingding. Tulad ng kanyang pangarap, laging nasa panganib na mabura ang realidad. Nakahiga si Lemuel ng gabing iyon na may mabigat na tanong sa kanyang isip. Hanggang kailan siya mananatiling ganito? Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na hindi sapat ang mangarap. Kailangan niyang gumawa ng paraan, hindi lang para sa sarili niya, kung hindi para sa inang unti-unting nauubos, at para sa batang bersyon ng sarili niyang ayaw niyang mabuhay sa takot. At sa gitna ng katahimikang puno ng sakit, ipinangako ni Lemuel sa sarili, hindi dito magtatapos ang kwento ko. Isang umaga, habang mabigat ang sako ni Lemuel at mas mabigat ang loob niya, napadpad siya sa isang junk shop na hindi niya pag-aanong pinupuntahan. Mas malaki ito kaysa sa iba. May bubong na yero, maayos ang pagkakaayos ng bakal at bote, at may timbangan na hindi kinakalawang. Sa tarangkahan, may karatulang kupas ang pintura, ngunit malinaw pa ang nakasulat. Tumatanggap ng lahat, bakal man o pangarap. Hindi alam ni Lemuel kung bakit, pero natigilan siya noon sandali. Ang may-ari ng junk shop ay isang lalaking nasa gitnang edad. May maamong mukha at matang sanay magmasid. Ang pangalan niya ay Mang Rodelio, isang taong tahimik magsalita, ngunit ramdam ang bigat sa karanasan. Nang ilapag ni Lemuel ang kanyang sako sa timbangan, napansin kaagad ni Mang Rodelio ang mga sugat sa kamay ng bata. At ang pilit na tindig nitong parang sanay nang magpasa ng sobra-sobrang bigat. Mag-isa ka lang bang nangangalakal? Tanong nito. Hindi mapanghimasok ang tono. Tumango si Lemuel. May eskwela ka ba? Kumiling ang bata pagkatapos ay yumuko. Habang binibilang ni Mang Rodelio ang kalakal, may nahulog mula sa bulsa ni Lemuel. Isang sunog na pudpod na lapis ang siyang gumulong sa sahig. Yumuko ang lalaki at pinulot iyon. Hindi niya kaagad ibinalik. Sa halip, pinagmasdan niya ang lapis na parabang may ala-ala itong binubuhay. Kanino to? Tanong niya. Sa akin po, mabilis na sagot ni Lemuel. May bahid ng takot sa boses. Bakit mo iniingatan yan? Sandaling nag-atubili ang bata, saka marahang nagsalita. Gagamitin ko po kasi balang araw kapag nag-aaral na ako. Hindi nagsalita si Mang Rodelio. Ibinigay niya ang lapis pabalik kay Lemuel. Ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Parang may naaalala siyang matagal nang nawala. Noon lamang nalaman ni Lemuel na dati palang nangangarap ang lalaki. Hindi man arkitekto, pero may pangarap rin itong naputol dahil sa kahirapan. At marahil, sa sunog na lapis na yon, nakita niya ang sarili niyang kabataan. Mula noon, tuwing dadalhin ni Lemuel ang kanyang kalakal sa junk shop, mas pinapansin siya ni Mang Rodelio. May libreng tubig, minsan may tinapay. Hanggang isang araw, tinawag siya nito sa loob ng opisina. Nagulat naman ng bata. Hindi lang basta trabaho. Dugtong ng lalaki. Tutulungan kitang makapasok sa eskwela. Kapalit nito, tutulong ka rito sa pagtatapos ng klase. Hindi makapagsalita si Lemuel.
Parang biglang naging totoo ang isang pangarap na matagal na niyang kinikimkim. Pag-uwi niya, hawak ang lapis at palitang iyon. Una niyang nilapitan ng kanyang ina. Tahimik itong umiiyak. May luha ng pagod, ngunit puno ng pag-asa. Sa gabing iyon, unang beses na natulog si Lemuel na may kakaunting liwanag sa dibdib. Hindi pa tapos ang laban. Mahaba pa ang lalakbayin. Ngunit sa gitna ng mga sirang bakal at pati na rin ang basurang tinimbang sa junk shop, may naisip na pangarap na unti-unting binubuo. Pira-piraso, ngunit totoo. Ang unang araw ni Lemuel sa paaralan ay hindi nagsimula sa sigla, kung hindi sa kaba. Maaga siyang nagising, mas maaga pa kaysa sa oras ng kanyang pangangalakal. Suot niya ang lumang polo na inayos ng kanyang ina. Planchado kahit manipis ang tela, at tsinelas na pilit niyang nililinis. Wala siyang bagong bag, kaya't isang lumang supot na lamang ng tela ang ginamit niya. Sa loob nito, may isang notebook, isang proseso ng papel, at ang sunog na lapis na matagal na niyang hiniingatan. Pagpasok niya sa silid-aralan, ramdam niya ang mga matang sumusukat sa kanya. May estudyanteng maayos ang bihis at may kumpletong gamit. At halatang sanay na siya sa loob ng 4 na sulok ng paaralan. Umupo siya sa pinakadulong upuan. Halos dumikit sa pader. Parang gustong maging bahagi na lamang ng anino. Ngunit nang magsimula na ang klase, may kakaibang katahimikan sa loob niya. Parang sa wakas, naroon siya kung saan siya dapat naroon. Sa araw, sinisikap ni Lemuel na makasabay. Mabagal siyang nagsulat. Nanginginig ang kamay dahil hindi sanay humawak ng lapis ng matagal. Ngunit hindi siya sumusuko. Tuwing may libreng oras, nagdodrawing siya sa likod ng notebook. Mga simpleng bahay, tulay, at linya na paulit-ulit niyang pinapantay. May isang guro, si Mang Serafina, ang unang nakapansin sa kanya. Hindi niya pinuri kaagad ito. Ngunit binigyan niya si Lemuel ng isang papel at sinabing, "Ituloy mo lang." Pagsapit ng hapon, habang ang ibang bata ay umuwi na para magpahinga, si Lemuel ay nagmamadali patungo sa junk shop. Doon nagpapasan siya ng bakal, nag-aayos ng bote, at nagwawalis hanggang sa mangalay ang kanyang mga braso. May mga gabing halos hindi niya na maramdaman ang kanyang mga paa. Ngunit sa bawat patak ng pawis, may kaunting tuwa. Alam niyang may kapalit ang lahat ng ito. Hindi naging madali ang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral. May mga gabing hindi na niya natatapos ang takdang aralin. Minsan, tinanong siya ng guro kung bakit lagi siyang pagod. Hindi siya sumasagot. Ngumiti lang siya. Dahil hindi niya alam kung papaanong ipapaliwanag ang bigat ng buhay ng isang simpleng sagot. Isang araw, may pinagawa sa klase. Gumuhit ng isang bahay na gusto niyang tirhan balang araw. Tahimik ang silid habang abala ang lahat. Si Lemuel, gamit ang sunog na lapis, ay gumuhit ng bahay na matagal na niyang ini-imagine. Matibay ang pundasyon, maliwanag ang mga bintana, at may espasyong sapat para sa katahimikan. Nang makita yon ni Ma'am Serafina, napahinto siya. "May talento ka," sabi niya. "Huwag mong sayangin." Sa gabing iyon, pagod na pagod si Lemuel, ngunit hindi siya kaagad natulog. May hawak siyang papel, lapis, at isang bagong pag-asa. Hindi pa niya alam kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang pagsisikap. Ngunit malinaw na sa kanya ang isang bagay. Ang pangarap ay hindi lamang iniisip. Pinaglalabanan ito araw-araw. Dumating ang balita patungkol sa scholarship sa panahong halos ubos na ang lakas ni Lemuel. Isang umaga, ipinaskil ni Ma'am Serafina ang anunsyo sa pisara. May isang programang naghahanap ng mga mag-aaral na may potensyal ngunit kapos sa buhay. Tahimik lang si Lemuel sa kanyang upuan. Hindi umaasang mapapansin. Para sa kanya, sapat na ang makapasok sa paaralan araw-araw. Ang mangarap pa ng mas mataas ay tila sobra na.
Ngunit matapos ang klase, tinawag siya ni Ma'am Serafina. "Lemuel, magsumiti ka ng requirements." Mahinaw nitong sabi. "Ikaw ang bagay dito." Parang nabingi siya. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Scholarship yun, isang salitang may bigat, may pag-asa, at may kasamang panganib ng pagkabigo. Sa mga sumunod na linggo, pinagsabay niya ang mas mabigat na trabaho at mas mahirap na aralin. May essay, interview, at pagsusulit. Sa bawat tanong tungkol sa pangarap, paulit-ulit niyang binabanggit ang pagiging arkitekto. Hindi bilang ambisyon lang, kung hindi bilang pangakong pinuo sa gitna ng abo at kahirapan. Hawak-hawak pa rin niya ang sunog na lapis tuwing nag-aaral. Parang anting-anting laban sa pagdududa. Isang gabi, habang nagre-review siya, biglang inatake ng matinding ubo ang kanyang ina. Nanginginig ang kamay ni Lemuel habang hinaaplos ang likod nito. Sa sandaling iyon, muntika na siyang sumuko. Paano kung magkasakit ng tuluyan ng kanyang ina? Paano kung kailangan niyang tumigil sa pag-aaral? Tahimik siyang umiyak sa sulok. Hawak ang lapis, nagtatanong sa langit kung tama ba ang kanyang landas. Hanggang sa dumating ang resulta sa isang mainit na hapon. Tinawag siya sa opisina ng paaralan. Kasama roon si Mang Rodelio at si Ma'am Serafina. Nang marinig niya ang salitang, "Tinanggap ka," hindi kaagad niya naintindihan. Nang pumasok sa isip niya ang kahulugan, bigla siyang napaupo. Tumulo ang luha niya. Hindi ng saya lang, kung hindi ng lahat ng pagod na sa wakas ay merong sagot. Ngunit kasabay ng tagumpay, ang mas mabigat na hamon. Mas mahigpit ang oras, mas mataas ang inaasahan. Ang ama niya ay lalo pang nalulong sa bisyo at minsan ay tinanong siya, "May mararating ka ba dyan, ha?" Mas masakit iyon ngayon dahil mas malinaw na sa kanya ang kanyang pangarap. Sa gitna ng lahat, pinili pa rin ni Lemuel na magpatuloy. Sa tuwing halos bumigay siya, inilalabas niya ang sunog na labis. Paalala yon ng pinanggalingan niya at ng dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Sa gabing natanggap niya ang scholarship, tahimik siyang tumingala sa langit at bumulong. Hindi pa ito ang dulo. Simula pa lang. Lumipas ang mga taon ng pagsisikap, pagsasakripisyo, at pakikipaglaban. Hanggang sa dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Lemuel. Ito ay ang araw ng kanyang pagtatapos. Suot niya ang toga na minsan lamang niyang inisip na may susuot. Habang nakaupo siya sa hanay ng mga nagsipagtapos, binalikan ng kanyang isip ang mga panahong ang hawak lamang niya ay ang sako ng basura at isang sunog na lapis sa bulsa. Ngayon, hawak na niya ay ang diploma. Hindi lamang patunay ng pagtatapos, kung hindi patunay ng kanyang paninindigan. Hindi madali ang mga taong lumipas. May mga gabing muntigan na siyang bumigay. May mga umagang puno ng pagod at may mga sandaling kinakailangan niyang piliin kung uunahin niya ang sarili o ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina hindi man lubusang gumaling, ngunit sapat na ang lakas nito upang masilayan ang tagumpay ng anak. Sa bawat ngiti nito, parang nabubura ang mga sugat ng nakaraan. Ang kanyang ama naman ay nanatiling tahimik, hindi nagalit, ngunit hindi rin humihingi ng tawad. Natutunan ni Lemuel na hindi lahat ng sugat ay kailangang gumaling para magpatuloy ang buhay. Bilang isang ganap na arkitekto, ang unang proyektong hinawakan ni Lemuel ay hindi isang mataas na gusali o marangyang bahay. Pinili niya ang isang pabahay para sa mga pamilyang katulad ng pinanggalingan niya. Matitibay na tahanang may sapat na liwanag, ventilasyon at katahimikan. Sa bawat linya ng kanyang guhit, naroon ang alaala ng barong-barong, ng ubo ng ina, at ng mga gabing walang pahinga. Hindi niya kinalimutan kung saan siya nagsimula. Isang hapon, bumalik siya sa junk shop. Naroon pa rin si Mang Rodelio. Mas mabagal na kumilos, ngunit pareho pa rin ang tingin sa mga batang nangangalakal. Nagyakapan sila ng maigpit, walang kailangang sabihin.
Ang tagumpay ni Lemuel ang sagot sa lahat ng sakripisyo. Pag-uwi niya, kinuha niya mula sa isang kahon ng sunog na lapis. Nilinis niya ito, hindi para burahin ang bakas ng apoy, kung hindi para ipakita ang pinagdaanan. Inilagay niya ito sa isang simpleng frame, kasama ang unang guhit na ginawa niya noong bata pa siya. Hindi yan alaala ng kahirapan, alaala yon ng tapang. Sa harap ng mga batang nangangarap, minsan niyang sinabi, "Hindi kailangang bago ang lapis para magsimula. Kailangan lang ng lakas ng loob na tayo ay mangarap kahit sa gitna ng abo." Habang nakatanaw si Lemuel sa mga gusaling unti-unting tumataas, alam niyang hindi lang siya ang umaangat. Kasama niyang umangat ang batang minsang nangangalakal sa gilid ng kalsada, bitbit ang pangarap at isang sunog na lapis na naging simula ng lahat. Ang kwento ni Lemuel ay nagpapakita na ang kahirapan ay hindi hadlang para mangarap, kung hindi pagsubok lamang kung gaano katibay ang paninindigan ng isang tao. Kahit sa gitna ng gutom, takot at kawalan ng pagkakataon, may pag-asang sisibol kung may tapang na kumapit dito. Itinuturo ng kwento na ang pangarap ay hindi nasusukat sa kung ano ang meron ka, kung hindi sa kung gaano kakahandang magsikap at magtiis para dito. Ang sunog at pudpud na lapis na simbolo ng simpleng simula, na kahit gaano pa kasira ang pinanggalingan, maaari pa ring lumikha ng maganda at makabuluhan. Ipinakita rin ng kwento ang halaga ng kabutihang loob, kung hindi dahil sa tulong ni Mang Rodelio at sa paniniwala ng mga guro, maaaring hindi nabigyan ng pagkakataon si Lemuel. Minsan, sapat na ang isang taong maniwala sa atin para magbago ang takbo ng ating buhay. Higit sa lahat, ang aral ng kwento ay ito: hindi kailangang perpekto ang simula para maging makabuluhan ng wakas. Sa tamang tiyaga, pananampalataya sa Diyos, at malasakit ng kapwa, kahit ang batang nangangalakal ay maaaring maging arkitektong nagtatayo, hindi lamang ng gusali, kung hindi ng pag-asa. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon, at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo, para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.